kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong pag-analyze nitong napakagandang treasure marker. Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga katiyats, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe para palagi kayong updated. Alright, meron tayong napakagandang marker dito. Ito ay footmark na walang mga daliri. Foot marker na walang mga daliri ito. So ibig sabihin, hindi na tayo mag-travel nito, hindi na tayo maglakad-lakad, kundi treasure on the spot na ito. Ang tanging gawin natin dito ay susuriin natin ang bawat bato. Okay, shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats sa Luzon, sa Visayas, sa buong Mindanao, at sa mga katiyats in abroad. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Okay, ito may suspetsa ako sa bato na to Tingnan sa malayo ay ano siya, parang may laman. Anyway, ang makikita dito sa malayo ay itong dalawa lang talaga na dot. Itong iba hindi na napapansin, pero ito man-made to. Itong dito mga random dots. So kung gawa ng tao yan, ibig sabihin merong assorted treasure kapag ganyan na kalat-kalat na mga bilog. So nagpahiwatig lang yan na ang lugar ay merong assorted treasures. So hindi gold bars, assorted. Pero pwedeng may gold bar din, dalawa o isa, and then may halong mga alahas. Okay, so itong footmark na to ay pwedeng sa loob to ng bato na ito, or pwedeng nasa kasi kaliwa ito. So ano ba ang kaparis ng kaliwa? Diba kung kaliwa yan, ang kaparis niyan ay ang kanan. Ngayon, saan ba ang kanan niya? Ang kanan ay sa banda rito. Kaya yun ang tingnan natin tong banda rito kung anong meron, kasi kaliwa tong given. Hindi na tayo magpupunta pa sa unahan na magsukat tayo niya ng 7 to 9 meters katulad ng mga decoding natin noon, kasi nakatagilid tong bato. At kung pataas tayo ay wala na, di ba? Wala nang ano doon. Ibabaw na yan ng malaking bato. So ibig sabihin ito na nasa ano lang talaga siya, nasa bandang kaliwa ang pinakamagandang tingnan, or sa ilalim nito, kasi parang nilagay lang ang bato dyan. Okay, tingnan natin doon sa malayo. Makikita nyo, ayan ito yung ano niya, pinakasikreto niya Close up pa natin. Makita nyo dito mga katiyets, natakpan lang ni katiyets. Merong ayan, nakaganyan. Napakalaking litrang C yata to, hanggang dito So tingin ko yung nakaganyan ito. Parang may square sign pa dito. Kaya tama kung ito'y right footmark na walang daliri. Sabi ko kanina, di ba, sa kanan hanapin ang item. At lalo na ito, ang dalawang dot na klarong-klaro, ay ibig sabihin yan ay 2 meters or 5 meters. Ngayon, meron palang ito parang chibron na kaganyan. So dito siya nag-point. So itong 2 meters or 5 meters ay pwedeng dito rin. So ito na area. Ngayon, kung C man ito na merong square sign, meaning treasure under sa kanya. So ang tanging gawin ay tanggalin yung bato na yan. Ito na bato ito. Tanggalin ito at hukayin ang baba niyan. Kasi yan ang tinuturo nitong paa, tsaka nitong dito na arrow, tsaka treasure under. So tatlo ang nagturo na ito ang hukayin. Ngayon, dahil napansin ko na parang semento ito, ayan malapad yan. Hindi nagaganon parang pabilog siya.
At parang naka ano lang dyan, no? Parang sadyang tinakip dyan. So unang gawin dyan ay ito yung pangalawa na pag-atake. So ito yung una, ang treasure in front, treasure under. Ang pangalawa ay ito, igulong nyo muna itong bato na to, tanggalin nyo to, igulong nyo dito, and then tingnan nyo kung anong meron dito. Hukayan nyo rin papunta doon sa ilalim. Ayan, baka sucker deposit yan, baka mababaw lang talaga. At tinakpan lang nitong bato na may foot marker. Ngayon, pangatlong tira nito, pangatlo ay itong bato mismo kasi ang bato ay malapad pero mabilog. Okay, parang di siyang simento at kakaibang hugis niya. So pwedeng treasure inside the rock lang yan. Pwedeng nasa loob lang talaga niya. Okay, kaya biyakin nyo rin tong bato. Masuhin nyo muna. At kapag may kaibang tunog, biyakin nyo. At kahit walang tunog, kasi kung binuhusan niya ng semento, kung buhos niya ng semento, ay hindi talaga tutunog yan kasi nakabuhos solidong solido. Kaya biyakin nyo na lang tong bato. Pwedeng yan din ang unahin, and din hukayin to kung wala ang ilalim niyan, itong tinakipan, at pwede rin pangatlo na lang itong banda rito. Okay, so ayan. Ito yung harapan, no? Nakaano talaga siya, parang nakaano lang diyan. Parang sadyang nilagay, di ba? Malapad. At saka parang malaking takip. Kaya pwedeng treasure talaga yan inside the rock or treasure sa doon sa pinagtakpan niya. Napakagandang marker nito. Itong site nila ka-TH, ito ay isang Emperor Treasure site. Na vlog ko na ito. At kasama pa rin ito doon sa isang site lang to, pero napakarami talagang marka. Grabe. Siguradong makakuha kayo dito ka-TH. Wag lang kayong tumigil. Sigurado. So ito na yan. Foot marker, legit. Man-made at malaking bato. Kaya pwedeng may laman ito. Kung may laman man yan na gold bars, siguradong nasa 4 hanggang 6 na gold bars ang laman ito na malalaki. 20 kilograms bawat isa. Common yan na size ng mga gold bars ng Hapon na nilalagay sa loob ng mga simento or bato. Okay, good luck sa inyo mga katiyats. Sana ipagpalain kayo ng poong may kapal, at sana swertihin na tayo ngayong taon na ito. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Ingat kayong lahat.